Filipinos from Cavite, 3 priests, expecting Filipinos to be fearful of the Spanish forces, but ignited the revolutionary spirit of Filipinos to seek freedom and justice, which eventually resulted in the Declaration of Independence and creating the Philippines Republic in Asia, the first in Asia in 1899. Willie was a historical carrier of the Philippine saga for unity, freedom, justice in the first republic in Asia, and he exerted effort to carry on the, developing the Republika ng Pilipinas. Yun po yung mensahe ni Prime Minister Virata. So, totoo naman po, no, talagang malaki po yung naging ambag, no, ng ating kasamang si Benny Pangilinan, no, sa pagpapalaganap ng kasaysayan, no, at papapalalim dahil meron pa pong mga hindi na isusulat, no. Ako po bilang promotor ng ng local history ng Cavite, no, masasabi ko na kung walang isang Wilfredo Pangilinan, baka hindi natin alam kung saan patungo yung kasaysayan ng Cavite City, no? Sapagkat maraming mga primary source na ibinigay niya, no? At maraming mga tao nagtatanong na siya yung sumasagot, no, tungkol sa kasaysayan. Kaya sana nga in the spirit of the spirit of continuing, no, the tradition of preserving our culture and heritage, no, tulad ng ginawa ni Willie, sana ay magpatuloy sa ating lahat, no, yung kanyang gawain, sapagkat alam natin na nagbabago po talaga ang Cavite, no. Ang dami ng commercial establishments, ang daming subdivisions, ang dami ng dayo. Actually ako, dayo rin ako, no? So, darating po ang panahon na magiging pang-museo na lang tayong lahat. Pero siguraduhin natin, no, nasa museo, nandun pa rin tayo para maipasa yung kaalaman sa susunod na henerasyon. Salamat. Binibigay ko po ito aklat sa kaanak ko ng mga Pangilinan. Wait, do. Posing mo lang. Posing. Posing pa. Sana. Ito na ba, Bel? Isang pagpangalimalang araw sa ating lahat, sa ating pong mga kasama mula sa Cavite Historical Society, sa ating pong mga kasama sa tagalingkod sa pamalansod ng Cavite, sa mga pamilya at kaibigan po ni Kuya Willie, isa po pagpalang araw sa ating lahat. Tayong lahat po ay nagtipon-tipon ngayon para lalahanin at bigyan ng parangal ang isang dakilang Cavite. I'm sure everyone in this room, or rather in this house, will agree to me that Kuya Willie is one of the most important Caviteños of the modern Cavite. Dahil kung wala po si Kuya Willie, wala pong magkukwento sa atin ng ating kasaysayan. Kung ano po ang nangyari ng mga nakaraang panahon. At lagi po natin sinasabi na in order for us to prepare for the future, we should know what happened in the past. At wala na po sigurong huhusay pa, no, sa kaalaman ng isang tao katulad ni Willie. Kaya masasabi kong napakalaki po ng kanyang ambag para po sa lungsod ng Cavite at sa buong probinsya ng Cavite at sa ating lahat na andito po. Una ko pong makilala si Kuya Willie, ako po ay nasa high school pa lamang dahil kami po ay gumagawa ng isang research, isang kultura, at wala pong ibang tao na aming pwedeng mapagtanungan kundi si Kuya Willie ng mga panahon. I was very young back then, high school student, and then mas naging close po kami nung aking unang termino na naging konsehal po ko ng ating lungsod at nabigyan po ko ng pagkakataong pangasiwaan ng maikling panahon ang Committee on Tourism ng ating pamahalaan lungsod. At doon po sa aking pagkabisita kay Kuya Willie ay napakarami ko pong natutunan. Napakarami po niyang mga bagay na ikinuwento sa akin at masasabi ko pong pinamana sa akin
yung kanya pong mga relics na lagi po niya pinagmamalaki, yung mga memorabilia na lagi po niya pinagmamalaki na nakatago dito sa kanyang bahay, ay hindi po natin pwedeng kalimutan at hindi natin pwedeng pabayaan. At alam ko po, wala namang ibang gusto si Kuya Willie, kung hindi maipasa pa sa mga susunod na henerasyon, no? Itong mga kanyang naitago sa mahabang panahon. Meron pong isang programa at proyekto ang ating pamahalaang lungsod na very excited, no, ang ating Kuya Willie. Iyon po yung pagtatayo po natin at magbabalik po ng Cavite City Museum and Library po dito sa ating lugar. Ito po ay ating pong kinonsulta, no, sa National Historical Commission kung saan ang ating pong pinaplano ay itayo po ito doon po sa ating Samonte Park, sa original location po ng ating Teatro Capitenyo. Doon po sa Samonte Park yan. Although sa puntong ito po, actually, it was budgeted, no, this year para po na maumpisahan yung programa. Unfortunately, dahil po sa declaration ng NCCA, ay hindi po natin pwedeng galawin yung lugar na iyon sa mga oras na ito hanggat hindi po nila na re-research, no, o nagkakaroon ng excavation doon sa lugar. So it was put on hold at ito po yung isa sa mga bagay, no, na pinag-aaralan natin kung paano po natin ay pagtutuloy ito. Nang sa ganun po, dumating po ang oras na magkaroon po tayo ng bagong Cavite City Library and Museum. Itong Cavite City Library and Museum po, dati po ay isa sa mga pinupuntahan talaga po, no, ng ating mga kabataang Kapitenyo at ng mga ibang mga tao po na pumapasyal po dito. Ito po yung matatagpuan doon natin malapit sa San Roque Church. Unfortunately, ito po ay naisara at ngayon po ay napapayaan. Kaya po nung ating pong tayo po ay mabigyan ng pagkakataon na makausap si Kuya Willie, ito po talaga rin yung isa sa mga bagay, no, na kanyang pinapangarap na magkaroon tayo na isang facility na pwedeng puntahan ng lahat ng mga interesadong makatuklas, no, at malaman ang kasaysayan ng Cavite. At then I am really optimistic na time will come na itong pangarap na ito ni Kuya Willie at pangarap ng lungsod ng Cavite ay ating pong magagawa at ating matutupad at ito po ay magiging misyon ng ating pamahalaang lungsod na magkaroon po tayo ng ating bagong Cavite City Library and Museum. At sa puntong ito po, alam ko po na tayong lahat na andito ngayon ay naging malapit po sa atin si Kuya Willie at ang ating pamahalaang lungsod po ay punong-puno ng pasasalamat sa Kanya. At alam po namin na kahit na ano pong ibigay po natin sa kanyang pamilya ay hindi po matutumbasan ang mga naambag niya para po sa ating lungsod at sa ating pong bansa, sa ating pong lahat na andito po ngayon. Kaya bilang isang simpleng token po at pagkilala sa kanyang naiambag para po sa ating lahat at sa ating bayan, ay tinatawagan ko po ang ating mahal na Vice Mayor Rally Rusit para po basahin ang isang resolusyon para po sa pagkilala kay Kuya Willie. Tinatawagan po namin yung ating po mga kasama konsel po na nasa labas na pumasok po dito. Dito po ang si Konsihala Marian Pinson, Konsihala Maudu, Edmond Verona, Konsihal Mark Serrano po, nandito rin po. Nandito rin po si Ma'am Verona. Nandito po natin ang SK President po, si SK Darius Solis. Republic of the Philippines, City of Cavite, San Luzon, a resolution to be approved and adopted by the Assembly of Luzon of Cavite City at 2022 and 2025 during its 16th regular session held on April 27, 2025. Resolution number 2025-667, a resolution honoring the late local historian Wilfredo Bayoneta Pangina for his exemplary towering role and contributions to the understanding and preservation of the local history. Whereas, the Local Government Code of 1991, Republic Act number 7160,
grants local government units the authority to exercise powers necessary for the efficient governance and the promotion of the general welfare, including the power to preserve and promote cultural heritage, which encompasses historical records and narratives. Whereas, Wilfredo Bayoneta Pangilinan, born on October 8, 1955, started his dedication to historical and cultural preservation through the exploration of personal documents and historical materials, including La Historia de Cavite, left-based late-grandfather Herbacio y Pangilinan. Whereas, Wilfredo Bayoneta Pangilinan was a member of the Cavite Historical Society Board of Directors, starting his contribution to the study, preservation, and promotion of Cavite's history and culture in the 1980s, and presently the advisor of Cavite City Historical Society. Whereas, Wilfredo Bayoneta Pangilinan was known for his contributions to historical writings through numerous local and national articles and newspapers column, where he shed light of Cavite City's significant events and notable personalities. Whereas, Wilfredo Bayoneta Pangilinan's commitment to the truth and historic preservation with his rare gift of transforming historical facts into powerful stories helped shape the future of those fortunate to learn from him and to countless students and colleagues. In view of the foregoing considerations, a motion to Sangguniang Member Edmond C. Terona as principal author and co-authored by Sangguniang Member Aim Sacri Nasri Fernando Agos, co-sponsored and unanimously seconded by all Sangguniang members present, this body resolved and is hereby resolved that the local government unit of Cavite City recognizes the profound legacy and admirable work of Wilfredo Bayoneta Pangilinan, who served as a mentor, historian, and guardian of the past. He is, as and always, will be an exemplary and towering figure who has helped in shaping and nurturing the history of Cavite. Unanimously adopted and hereby certified that the foregoing resolution is duly adopted by the Sangguniang Panglunsod of Cavite City during its 16th regular session held in April 22, 2025. Signed, the Honorable Marian M. Pinson, President Pro Tempore, City Councilor. Honorable Eduardo G. Noguera Jr., Vice President Pro Tempore, City Councilor. Honorable Edmond C. Terona, Majority Floor Leader, City Councilor. Honorable Maureen B. Yu, Assistant Majority Floor Leader, City Councilor. Honorable Jesus Jen Esperer II, Minority Floor Leader, City Councilor. Honorable Aim Sacri Nasri Fernando Aguas, City Councilor. Honorable Renan L. Montoya, City Councilor. Honorable Franklin A. Nugent, City Councilor. Honorable Mark Anthony Amparo, City Councilor. And Honorable Sul Carmine S. Galera, SK Federation President. Certified correct by Rosemary R. Baswil, Secretary to the Sangguniang Panglunsod, attested by Honorable Vincent Verley Greco-Lucip, Presiding Officer, City Vice Mayor, and approved by Honorable Denver Reyes Chua, City Mayor. Ang insert ng Cavite ko ay meron din inihanda ng plat para po kayo nilibig. Kawad Parangal, iginagawad kay Ginoong Wilfredo D. Pangilinan, April 27, 2025, araw na din. Bilang pagpupugay at pagkilala sa kanyang huwarang ambag at walang kapantay na dedikasyon sa pagtulong ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng ating kultura ng lungsod ng Cavite. Alinsunod sa Resolusyon 067-2025 na pinatibay ang pamahalaang lungsod ng Cavite sa pagbibigay pugay sa yumaong Ginoong Wilfredo D.
di Bayoneta Pangilinan bilang isang huwaran sa larangan ng lokal na kasaysayan. Ang kanyang pamana ay patuloy na magbibig gabay at inspirasyon sa bawat susunod na henerasyon. Ginawat sa lungsod ng Cavite, Say, Honorable Raleigh Rosit, aking pangalawang monitor, at Honorable Denver Chua, Cavite City.